Kapag narinig mo ang salitang Pilipinas, ang unang pumapasok sa isip ng marami ay magagandang beach, masayahing tao, at bansang puno ng potensyal. Kapag naman Zimbabwe ang narinig, kadalasan ang naiisip ay krisis, kahirapan, at bagsak na ekonomiya. Pero buddy, kung titingnan mo ng mas malalim, makikita mo na mas marami ang pagkakapareho ng Pilipinas at Zimbabwe kaysa sa inaakala ng karamihan. Pareho tayong sinakop, pareho tayong inagawan ng yaman, pareho tayong pinangakuan ng magandang kinabukasan pagkatapos ng kalayaan. At pareho ring nagtatanong ngayon, bakit hanggang ngayon, naghihirap pa rin ang ordinaryong mamamayan? Ang Pilipinas ay sinakop ng Espanya ng mahigit 300 taon, sinundan ng Amerika, at sinaktan ng digmaan noong panahon ng Hapon. Ang Zimbabwe naman ay sinakop ng Britain at matagal na pinamahalaan ng mga dayuhan na kumamkam ng lupa at yaman ng bansa. Sa parehong kaso, ang sistemang iniwan ng mga mananakop ay sistemang pabor sa iilan at mapangapi sa nakararami. Pagkatapos makamit ang kalayaan, pareho tayong umasa. Umasa na ngayon, tayo na ang may hawak ng sariling kapalaran. Pero buddy, dito nagsimulang pumasok ang mas masakit na realidad. Hindi dayuhan ang patuloy na kumamkam ng yaman, kundi kapwa natin mismo. Kung likas na yaman ang pag-uusapan, hindi kailanman naging mahirap ang Pilipinas. May ginto, nikel, tanso, masaganang karagatan, at lupang kayang magpakain ng buong bayan. Ang Zimbabwe naman ay isa sa may pinakamayamang deposito ng ginto, diamonds at platinum sa Africa, bukod pa sa malawak nitong lupang agrikultural. Sa papel, parehong mayaman ang dalawang bansa, pero sa aktwal na buhay, parehong naghihirap ang mamamayan. Bakit? Dahil ang yaman ay hindi napupunta sa bayan, napupunta ito sa bulsa ng iilan, sa mga politikong matagal nang nakaupo, sa mga negosyanteng konektado sa kapangyarihan, at sa mga pamilyang ginawang negosyo ang gobyerno. Sa Zimbabwe, matagal na namuno si Robert Mugabe. Sa simula, siya ay tinitingala bilang bayani ng kalayaan. Pero habang tumatagal, ang kapangyarihan ay naging abuso. Ang ekonomiya ay gumuho. Ang pera ay nawalan ng halaga. At ang tiwala ng mamamayan ay tuluyang nawala. Umabot sa puntong kailangan mo ng bilyong Zimbabwe dollars para lang makabili ng isang tinapay. Isipin mo yun, buddy. Buong buhay mong pinagtrabahuhan, pero sa isang iglap, wala nang halaga ang pera mo. Sa Pilipinas naman, hindi man umabot sa ganong klaseng hyperinflation, pero ang sakit ay pareho. Corruption na paulit-ulit, mga pangakong paulit-ulit, at mga apelyidong paulit-ulit ding bumabalik sa pwesto. Tuwing eleksyon, bagong slogan, bagong kulay, bagong drama, pero ang resulta, pareho pa rin. Mahirap pa rin ang mahirap at lalong yumayaman ang may kapangyarihan. Sa Zimbabwe, maraming mamamayan ang napilitang umalis ng bansa para maghanap ng trabaho. Sa Pilipinas, milyon-milyon ang OFW. Magkaibang kontinente, magkaibang wika, pero pareho ang dahilan. Hindi sapat ang oportunidad sa sariling bayan. Ang pamilya ay buo lang sa video call at ang sakripisyo ay normal na lang na tinatawag na diskarte. Pareho ring sinasabi ng gobyerno ng dalawang bansa na edukasyon ang susi sa pag-unlad. Pero sa realidad, kulang ang pondo, kulang ang pasilidad, at kulang ang suporta. Sa Zimbabwe, maraming kabataan ang hindi na nakapagpatuloy ng pag-aaral. Sa Pilipinas, maraming nakatapos ng kolehiyo, pero nauuwi sa trabahong hindi tugma sa pinag-aralan, mababa ang sahod, at walang kasiguruhan. Masakit isipin, buddy, na sa parehong bansa, ang kabataan ang pinakaapektado. Sila ang puno ng pangarap, pero sila rin ang unang nadidismaya. Pangarap na maglingkod sa bayan, pero nauuwi sa pag-alis. Pangarap na magtagumpay dito, pero napipilitang magtagumpay sa ibang bansa. Pero kung may isang bagay na hindi kailanman nawala sa parehong Pilipino at Zimbabwean, iyon ay ang pagiging matiisin. Kahit mahirap, lumalaban.
Kahit kulang, nagbabahaginan. Kahit galit, umaasa pa rin na balang araw may magbabago. Hindi tamad ang mamamayan, hindi bobo ang mamamayan. Ang problema ay sistemang bulok at lideratong inuuna ang sarili. Ang nangyari sa Zimbabwe ay malinaw na babala. Kapag hinayaan mong manatili sa kapangyarihan ang mga taong ayaw managot, kapag sinamba ang politiko na parang Diyos, at kapag tinanggap ang corruption bilang normal, ang bansa ay babagsak. Hindi biglaan, hindi isang araw lang, kundi dahan-dahan hanggang sa mapansin mo na lang na huli na ang lahat. Ang tanong, buddy, natututo ba ang Pilipinas o inuulit lang natin ang parehong pagkakamali? Ilang beses na nating nakita ang resulta ng maling pamumuno, pero bakit binabalikan pa rin natin? Bakit mas pinipili ang sikat kaysa sa may kakayahan? Bakit mas pinaniniwalaan ang propaganda kaysa sa realidad? Aral na malinaw mula sa Zimbabwe ay ito: ang bansa ay hindi bumabagsak dahil mahirap ito. Bumubagsak ito dahil pinabayaan itong sirain mula sa loob. At kung hindi tayo mag-iingat, kung patuloy nating ipagwawalang bahala ang katiwalian, kung patuloy nating ipagtatanggol ang mali dahil lang sa kulay o apelyido, walang kasiguruhan na hindi natin mararanasan ang mas malalang bukas. Hindi ito paninira sa Pilipinas, buddy. Isa itong paalala, isang babala, dahil ang kinabukasan ng bansa ay hindi lang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat mamamayan. Kung ayaw nating dumating ang panahong kailangan nating magdala ng sako ng pera para lang mabuhay, kung ayaw nating maging normal ang pag-alis ng sariling bayan para mabuhay, kailangan nating matutong maningil, pumili at lumaban para sa tama. Sa huli, ang tanong ay hindi kung mayaman ba ang Pilipinas o kung mas mahirap ba ang Zimbabwe. Ang tanong, buddy, ay ito: hanggang kailan tayo papayag na ganito na lang? Thank you for watching.